Hindi ako nagmamakalinis. Marami rin ako nanakaw pero naubos na. So, wala na. Mahirap kayo. Putang ina, sige. Magtiis kayo sa hirap at gutom. Wala akong pakialam. Ating mga manggagawa na siyang magtatalakay sa kasalukuyang kalagayan ng karapatang pantao ng bansa ngayong nasa ilalim tayo ng rehimeng Marcos Duterte. Let us all welcome on the fifth fair stage, Attorney Luke Espiritu! UPLB, magandang gabi! Mga scholar ng bayan! Mga palaban na kabataan! Noong February 14, araw ng mga puso, February 14 din, ang unang araw ng UP Fair, ngunit malungkot ako! Dahil noong February 14, naging 99 years old si Juan Ponce Enrile! Kaya habang ang mga mag-irog nagdiriwang ng kanilang pagmamahalan at habang ang UPLB ay tumitindig para sa karapatang pangtao, yung mga magnanakaw nagsiselebrate! Andun ang mga Duterte, ang mga Marcos, ang mga Revilla, andun ang mga Villar, natutuwa sila dahil walang sagka sa kanilang pamumuno ngayon. Ang pamumuno ng mga mamamatay tao na ito, na mga mandarambong na ito, ay wala ng sagka. Kahit ano pang nakasulat sa batas, sa konstitusyon, walang batas-batas, walang karapatan, walang konstitusyon. Sinasabi nilang mayroong Bill of Rights, pero hindi yun sagka sa kanila upang ipasa nila ang kanilang anti-terror law, na sa ilalim ng anti-terror law, pwede kang ikulong na walang asunto. Imaginin mo, wala ka bang asunto, kulong ka na. Wala ka bang warrant of arrest, pwede kang tiktikan sa iyong cellphone, laptop, at saka mga gadget. Hindi rin sagka sa kanila ang tinatawag nating free speech, freedom of the press. Dahil marami sa ating mga media personnel ay nakukulong dahil sa mga gawa-gawang libel. Hindi rin sa kanila sagka ang pagkakaroon ng freedom of expression dahil ang mga kritiko kinukulong. 6 years nang nakakulong si Laila de Lima. Maabutan niya na si Ninoy Aquino. Gawa-gawang kaso ni Duterte. Mga sinungaling na mga witnesses ang ginamit. Nakulong ang mga kritiko tulad nila Walden Bello, Waldy Carbonell, at huwag nating kakalimutan na kahit meron tayong mga batas, konstitusyon, malaya silang pumatay! At nakasulat din sa ating batas ang academic freedom. Ngunit hindi yan sagka kay Sara Duterte upang ipalamon sa inyo ang mandatory ROTC para turuan kayong maging kanan, para turuan kayo na ipagbunyi ninyo itong mga mamamatay tao na ito. Mga kasama, nasa yugto tayo ngayon, nabubuhay tayo ngayon. Kalimutan na nyo ha? Kalimutan nyo yung sinasabi nila na ang pinakapanganib daw. Kapag silang tinatanong mo, ang panganib daw ay ang kaliwa. Ang kaliwa ang panganib. Ang kaliwa ang lumalaban sa mga karapatan ng mga manggagawa. Ang kaliwa ang lumalaban sa karapatan ng mga magsasaka. Ang kaliwa ang lumalaban sa karapatan ng mga moralita. Ang totoong salot sa lipunan ay ang kanan. Ngunit, totoo bang walang sagka sa kanila? Hindi totoo walang sagka sa kanila! Kayo, kaharap ko, kayo ang sasagka sa kanila! Hindi na ito mga kasama sa pamumuno ng kanan, sa panahon ng tukan, ng patayan, ng NTPLCA, sa panahon ng red tagging. Hindi na ito simpleng problema lamang na magpapail tayo ng reklamo at kaso. Hindi na ito panahon na puro lang tayo defensibo. Ang kailangan nating gawin at nakikita ko sa aking harap ang demokratikong kilusan ng mga mamamayan, ang demokratikong kilusan
ng masang Pilipino. At nung panahon ng martial law nung matandang Marcos, walang politikal na oposisyon, ang eleksyon walang nakakalaban sa kanila. Akala nung matandang Marcos malakas na malakas siya. At bago ang 1986 revolution, sino ang nagkarga ng laban kontra sa diktadura? Sino ang nagkarga ng laban para sa karapatang pangtao? Kung saan ang patayan ay ganun din, ang torture, ang rape, ay naging normalized na tulad ngayon na ninormalize na. Ang lumalaban doon, hindi ang politikal na oposisyon, kundi ang kilusan ng masang Pilipino, kilusan ng mga estudyante na tulad ninyo, kilusan ng mga manggagawa na sumama sa kilusan ng estudyante, kilusan ng mga magsasaka, kilusan ng mga api. At yon ang pinakakailangan nating buuhin sa ngayon. Sila lang ba ang may unity? Ang unity nila ay unity ng mga magnanakaw at mamamatay tao. Anong tawag mo dito? Ito ang pagkakaisa ng lahat ng mga api, pagkakaisa ng demokratikong puwersa sa ating bansa. At dapat silang manginig. Dapat silang manginig sa kilusan na ito dahil hindi ito magagapi. Kapag nakikita mo na ang mga kabataan ay tumitindig sa lahat ng mga example sa ating kasaysayan, pag tumindig ang kabataan, manginig na kayo, mga mamamatay tao, manginig na kayo, mga mandarambong. Kaya Enrile, let your long life be a curse upon you. At hindi lang ikaw. Sasabihin din natin kay Imelda Marcos. Sasabihin din natin kay Duterte. Sasabihin din natin kay Gloria Arroyo. Let your long lives be a curse upon you. Huwag kayong mamatay, please, ng natural death peacefully in your beds. Huwag! Hintayin ninyo! Hintayin ninyo ang pag-ikot ng kasaysayan at darating ang panahon, paparusahan kayo ng demokratikong kilusan! Mabuhay ang kabataang UPLB! Mabuhay ang